Nasa day 15 na ang impeachment trial ni VP Sara. Sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa paglustay umano ng bise sa kanyang confidential funds, ang tanong ng depensa, COA ba ang nagpapasya kung saan pwedeng gamitin ang pondo? Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nagulat mula sa Senado. Hannah, ano na ang mga kaganapan ngayon dyan sa impeachment trial? Corina, absolute waste of time para sa House prosecution ang isa sa mga tinanong ng Defense Counsel sa testigo ngayong araw kaugnay sa mga dokumento at kaganapan or gawain ng Commission on Audit. Tila nagtanong kasi ito tungkol sa isa pang testigo na hindi naman na humaharap ngayon before the Senate Impeachment Court. Pero bago yan, Corina, sa unang bahagi ng cross-examination kay COA witness Sailin May del Campo, tila makailang beses nag-object itong si House Prosecutor Lorna Capunan sa mga katanungan ni Defense Counsel Christine Ferrer. Kinwestiyon ng Defense Counsel ni VP Sara kung may karapatan ba ang Commission on Audit para bigyang kahulugan kung ano ang confidential information o hindi. Sinubukan ni Attorney Christine Ferrer magtanong ng posibilidad pagdating sa kung ano ba ang dapat i-omit sa mga dokumento ng isang ahensya bago isubmit sa COA. Sa gitna yan ng pag-akusa kay VP Sara ng maling paggamit ng confidential funds. Sabi kasi ng COA witness na si Sailin May del Campo, hindi naman daw confidential ang pinagbilhan ng materyales ng isang ahensya. Ang tanging confidential ay kung paano ginamit ito. Okay lang na ma-expose yung supplier sa instance na yon, no? Okay lang na malagay yung Your Honor, address ng please. ABC. Again, this is already argumentative. Asked and answered, counsel, and argumentative. Yes, we take. There is nothing confidential about where you buy Asked and supplies. answered, counsel. Your Honor, please, this Whether you line of agree or not, questioning. whether you agree with that, with the answer of Sailin, that was the answer she gave. Continuing objection, Your Honor. If it will apply again to medicines, if it will apply again to supplies, We will chairs not and be- tables, we will have a continuing objection we're not yet to there, this counsel. line We're not- of questioning, Your Honor. We're not yet there, counsel. Okay. So you Attorney are Christine, saying... you may proceed. Yes po. Inulit ni Ferrer ang mga tanong na nasa COA raw ba ang better judgment pagdating dito na nagdulot ng objection ulit mula sa prosecution. Dito na nang himasok si Presiding Officer Chiz Escudero at siya na lang ang nagtanong sa testigo. Paliwanag ni Del Campo, pinagbabasihan nila ang mga dokumentong sinasubmit ng isang ahensya. Kapag kulang ito, saka lang sila nag-i-issue ng notice of suspension o notice of disallowance. Minsan sinasabi nila sa unang tingin mo, hindi confidential to, biglang nagpaliwanag sila, confidential yon, binawas nyo o binabawas nyo. Opo, based po sa evaluation ng response nila, kung na-answer na po nila yung issues raised dun sa AOM or Na-answer or napaliwanag nila o nakumbinsi kayo na confidential ito. Therefore, hindi kailangan ng resibo o invoice. Opo. Nahaharap ngayon ang Office of the Vice President sa Notice of Disallowance o pagpapabalik ng about 448 million worth of confi funds dahil sa questionableng paggamit nito. May remedy naman daw ito sa Korte Suprema. Tila diniindi ni Ferrer kung trabaho ba ng COA kung ano ba ang dapat i-divulge o i-share ng ahensya pagdating sa audit. Pero sabi ni Capunan, naulit lang ang tanong. This is ask and answer. No, Your Honor. By I rephrasing object, the Your Honor. question, Your Honor, by rephrasing This is the a question. different question. Kindly Counsel, can I- wait for counsel for the prosecutors. Yes, Attorney Capunan? Your Honor, these are the same questions rephrased differently, Your Honor. Ask and answer. It is not, Your Honor. Pinayagan pa rin ito ni Escudero na sagutin ng testigo. Sabi ni Del Campo, nasa ahensya na raw ang kontrol pagdating dito. Pinagbabasihan nila ang liquidation documents at panuntunan ng COA kung paano i-audit ito at hindi sila bahagi ng operations ng Office of the Vice President. Corina, kung matatandaan natin, lagpas 20 na yung mga pangalan sa acknowledgement receipts ng OVP na hindi pa matukoy ang identity sa ngayon, yung lumitaw na rin sa impeachment trial over the past few days. Halimbawa riyan yung mga pangalang Pia Piatos Lim, Anong Pauco, Dayan Maple Lapid, Kokoy Villamin at iba pa. At tanong ng defense doon sa testigo kanina, porke nakakatawa raw ba yung mga pangalang yan, fictitious agad yung mga yon or kung hindi ba ito totoo?
totoo. Nag-object dito si Kapunan kanina dahil ang punto nila ay kaya raw finlash iyon sa trial dahil this is about the matter by which the funds were used. Balik sa'yo, Corina. Hana, bakit hindi na lang nila ipakita yung tao? Kasi hindi ba sabi nila yung mga pangalan nakakatawa? Nasaan na yung mga tao sa likod ng pangalan na yan? Corina, magandang tanong yan. No? Katunayan, yan yung isa sa mga naitanong din before the witness kanina ng isang Senator Judge. Sabi kasi ni Senator Judge Bam Aquino, meron daw bang ginawang fraud investigation itong Commission on Audit pagdating nga doon sa mga pangalang lumitaw. Sabi ni Sailin May del Campo kanina na COA witness, hindi automatic na masasabing fraud or panluloko itong mga kakaibang pangalan na ginamit. Pero yung importanteng nilinaw ng witness kanina, Corina, bawat acknowledgement receipt daw dapat may katumbas na totoong tao na nakatanggap ng pera at dapat nagamit talaga yung pera sa isang confidential activity na nakasaad doon sa report ng ahensya. At nung tanungin nga ni Aquino kung umaabot na ba ito sa point na kailangan ng or ongoing na ang fraud investigation ng Commission on Audit, sabi ni Del Campo kanina, pinag-aaralan pa raw nila ito ayon sa COA chairperson nila at posibleng mag-fraud audit kung kinakailangan. Balik sa'yo, Corina. Ang pagkakaalam ko dyan, Hana, talagang automatic dapat na nagfo-fraud audit ang COA. Hindi lang nila ginawa. Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.